Yan guys, welcome back to my channel. Senix TV official pa rin tayo ngayon. At break time na. Oras natin ngayon alas 7:45. So dito na ako sa kainan guys. At kakain na ako. Mag-almusal tayo guys. At ito ang pagkain natin ngayong umaga. Sa tanghali, never mind na. Mamaya, konti lang ang binaon ko guys kasi uwi naman ako mamaya na naman na launa. Kain po tayo, kain. Kain guys, kain. Umaga pa lang, bakbakan na sa trabaho guys, kaya medyo pagod ang inyong lingkod ngayon. Hindi ako nakapag-vlog doon sa trabaho kasi delikado. Delikado guys. Baka madaganan pa tong S23 ko at mabasag. Patay ang 3,000 ko guys. Ano bang pag-usapan natin ngayon ha? Ngayon bumalik na naman ang lamig guys, bumalik. Kaya mas ganahan pa ko sa tag-init kaysa tag-lamig. Dumitang din ng panahon na umuusok ng sa init, ganahan ka na naman ang taglamig. Hanapin mo na naman ang taglamig. Yung July, June naabot ng 50 degrees. Ito yung natira nung niluto ko kahapon. Pritong manok. Papayag na ako, araw-araw ako manok. Basta prito lang.
prito at saka inihaw. Wala kasi ng gulay dito guys. Ang gulay dito walang lasa. O hindi lang talaga marunong magluto. Marami namang gulay dito. Kumpleto naman. Ang problema lang, walang lasa. Mas maganda pa ako mas masarap pa mag-indomie kaysa magulay. Tapos ang mahal pa sa manok. Yung itlog din, hindi rin ako ganahan kumain ng itlog. Ganahan ako sa itlog linaga. Minawalan kasi ako sa sa itlog. Kasi itong manok binawal sa akin. Pero okay lang pagbabalatan. Pero masarap ang balat eh. Kasi sobrang taba ko na daw. Kasi dati ang hilig ko kasi ng mga ulo ng kambing, yung yung buto-buto ng baka, camel. Sarap yan. Kaso sobrang taba. Kaya sabi ng kaibigan kong doktor, pagpaliban mo muna ang pagkain ng mga ganyan. Kasi ang mataba guys, yung mga mantika, delikado, hindi lang delikado sa dugo mo, pati na rin sa puso. Kasi nagpapacheck up kasi ako kasi pakiramdam ko may sakit ako eh. Nanghihina ako. Kaya nagpapacheck up ako guys. Sabi ko sa doktor, Dok, magpapacheck up lang sana ako. Ano bang sakit mo? Tinanong ako sa doktor kung anong sakit ko. Pakiramdam ko may sakit ako sa puso, Dok. Sabi niya, bakit? Bakit mo alam? Hindi. Pakiramdam ko kasi may sakit ako sa puso kasi napakabilis kong magmahal. Tinawanan ako sa doktor. Lagi lang akong mahuhulog sa maling tao, Dok. Kaya magpapacheck up ako sa'yo.
mabilis humagmahal eh. Kaya lagi na ang nahuhulog sa maling tao. O diba? Tawa naman kayo dyan. Grabe kayo eh. Napapatawa nga lang ako. Nung kakarating ko lang dito, first time ko dito nakarating 2010. Yun ba yun, oh? Halos mapaiyak-iyak ako sa init. July yun eh, July. Grabe ka init. Parang pumuputok ang ilong ko sa init. Sabi ko, ganito pala ang buhay sa Saudi. Tayo na to. Gusto ko na sanang umuwi. Napakahirap dito. Pero doon ako nasaan sa Riyadh. Hanggang dumating ang punto nga lagi lang kaming mag-aaway ng asawa ko. Pagka 2010, naghiwalay talaga kami. Doon ang napakasakit nga nangyari sa buhay abroad ko. Di bale. Kung wala ko noon, ano pa, apat ang anak ko noon. Apat lang naman talaga yan sila eh. Hanggang nakakita ako ng ka-textmate. Itong Facebook na to, ito talaga ang tulay. Tulay. Nakakita ako ng ka-textmate, doon Egypt daw siya, doon daw siya sa Egypt nagtrabaho. Hanggat tuloy-tuloy ang usapan namin mula umaga hanggang umaga na naman. Sabi ko, hindi na ito maganda siguro. Hanggang nagkaintindihan kami. So pagpatuloy na lang natin yung kwento na yon kung gusto ninyo. So hanggang dito na lang ako. Maraming salamat sa nakaabot sa aking video. Kung gusto niyo pagpatuloy ang kwento ng buhay ko pagdating ko dito sa Saudi, mag-comments lang kayo. Doon na tayo sa yung nakakita ako ng ka-textmate. So maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking video at sana pagpalain pa kayo ng ating Panginoong Diyos. Mag-ingat kayo palagi. God bless. Bye-bye. Love you.